Noong Enero 2021, nahalal ako bilang isang mangangaral. Pagkalipas ng 3 buwan o higit pa, dahil sa mahinang kapabilidad sa gawain, ay hindi ko mahusay na nagampanan ang gawain at binago ang pagkakatalaga ng tungkulin ko para ako ay maging isang leader ng iglesia. Napakalungkot ko noong panahong iyon. Binago ang pagkakatalaga ng tungkulin ko. Ano kaya ang iisipin sa akin ng mga kapatid kapag nalaman nila? Iisipin kaya nila na hindi ko hinahangad ang katotohanan at wala akong anumang kapabilidad sa gawain? Mamaliitin kaya nila ako? Kung hindi ko magawa ng maayos ang gawain ng isang leader ng iglesia at matanggal ako, tuluyan nang masisira ang magandang imahe ko sa kanilang mga puso. Nang maisip ko ito, talagang hindi ko na magawang hikayatin ang aking sarili. Pagkatapos, nang gawin ko ang aking tungkulin, nagsinungaling ako at nagpanggap para protektahan ang aking imahe sa isipan ng iba. Noong Mayo, dumating ang mga nakatataas na lider para subaybayan ang iba't ibang item ng gawain sa iglesia. Nakahanap sila ng ilang salita ng Diyos na naglalantad sa mga huwad na lider na hindi gumagawa ng tunay na gawain. At ibinahagi nila ito sa amin. Naisip ko, bakit ipinapakita sa amin ng mga lider ang mga salita ng Diyos tungkol sa paksang ito? Alam kaya nila na hindi ako gumagawa ng tunay na gawain sa panahong ito? At babala ba ito sa akin na kung magpapatuloy ako sa hindi maayos na paggawa ay matatanggal ako? Kamakailan lang, ibinaba ang posisyon ko dahil sa mahinang kapabilidad ko sa gawain. Kung matanggal akong muli, tiyak na sasabihin ng mga kapatid na talagang wala akong kakayahan. Magiging kahiya-hiya talaga iyon. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang maliitin ako ng mga kapatid. Kailangan kong magsikap at magkamit ng ilang resulta. Noong panahong iyon, madalas akong dumalo sa mga pagtitipon kasama ang aking mga grupo at nakikipagbahaginan sa kanila. Nang makita kong nahihirapan ang mga kapatid sa pangangaral ng Ebanghelyo, sinubukan kong lutasin agad ang mga ito. Ngunit pagkatapos ng ilang beses na pakikipagbahaginan, walang naging malinaw na mga resulta. Nagpadala ng liham ang mga lider para alamin ang tungkol sa gawain ng Ebanghelyo. Nais kong iulat ang mga isyong ito sa mga lider. Ngunit naisip ko kung paanong lahat ng iyon ay mga dati ng problema na hindi pa rin nalulutas. Kung iuulat ko ang mga ito, sasabihin kaya ng mga lider na kulang ako sa kapabilidad sa gawain at hindi ko kayang lutasin ang mga tunay na problema at tatanggalin ako? Hindi ba lubusan akong mapapahiya? Kaya, salungat sa aking iniisip, sinabi ko, wala pa akong nakitang anumang problema o paglihis sa ngayon. Ngunit, iuulat ko ang mga ito kung may makita ako kalaunan. Pagkatapos tumugon, hindi mapakali ang puso ko. Hindi ba't nagsisinungaling ako at nanlilinlang? Pero kung sasabihin ko ang totoo, malalaman ng mga lider na hindi ko kayang lumutas ng mga problema at hindi ako makagawa ng tunay na gawain. Tiyak na tatanggalin nila ako. Kaya, hindi ako nagnilay-nilay sa aking sarili. Noong Hulyo, nagpadala sa amin ang iglesia ng 3 dokumento ng pag-aalis. Pinaalalahanan ako ng sister na katuwang ko na basahin agad ang mga ito. Ngunit hindi ko ito pinansin. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating si Sister Zhang Yu sa aming iglesia para kumustahin ang mga dokumento ng pag-aalis. Nag-alala ako na kung malaman ni Zhang Yu na matagal na antala ang mga dokumentong ito dahil hindi ko sinuri ang mga ito sa tamang oras, sasabihin kaya niya na hinahadlangan ko ang gawain ng paglilinis at na isa akong huwad na lider? Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ako ni Zhang Yu kung naisumiti na ba ang mga dokumentong ito.
Lubos akong nakonsensya. Kung sasabihin ko ang totoo na ako ang nakaantala sa mga ito, tiyak na sasabihin ni Zhang Yu na hinadlangan ko ang gawain ng paglilinis. Kung maiuulat ito sa mga nakatataas na lider at pagkatapos ay matanggal ako, magiging napakakahiya-hiya niyon. Nag-atubili at nagpaligoy-ligoy ako at sinabi ko, ang ilang lider at diakono ay hindi pa pumipirma para sa paglilinis. Sinabi ni Zhang Yu, napakahalaga ng gawain ng paglilinis. Kailangan mong magmadali at papirmahin sila ng walang pagkaantala. Namula ang mukha ko at nag-aalangan kong sinabi, sige. Bagamat wala nang ibang sinabi si Zhang Yu, ang puso ko ay matagal na hindi mapakali at inusig ako ng aking konsensya. Malinaw na kasalanan ko ang hindi pagsusuri kaagad sa mga dokumento para sa paglilinis. Ngunit ipinasa ko ang responsibilidad sa iba. Hindi ba't binabaluktot ko ang mga katunayan at nagsisinungaling? Nag-alala akong malalantad ang aking kasinungalingan at hindi ako mapakali at kinabahan ako. Labis din akong nabagabag. Bakit napakahirap magsabi ng totoo? Pagkatapos, naging abala ako gaya ng dati. Ngunit pagdating sa paggawa ng aking tungkulin, paikot-ikot lang ako at tarantang-taranta. Wala akong makitang anumang problema at walang anumang item ng gawain ang nagkaroon ng bunga. Kalaunan, dumating sa isang pagtitipon ang isang nakatataas na lider para alamin ang tungkol sa gawain. Sinagot ko ang bawat tanong niya ng may labis na pag-iingat. At kinumpirma ko rin ang aking mga sagot sa aking katuwang na nakaupo sa tabi ko dahil hindi ko masagot ang ilang tanong sapagkat hindi ko nauunawaan ang mga detalye ng ilang gampanin. Nang tanungin ako ng leader kung ano ang kalagayan ko, nag-atubili at nagpaligoy-ligoy ako at direktang pinungusan ako ng leader. Natuklasan kong hindi ka gumagawa ng tunay na gawain. Kapag nag-uulat ka tungkol sa gawain, palagi mong inuulat ang mabuti at pinagtatakpan ang masamang balita, kaya hindi maunawaan ng iba kung ano ba talaga ang nangyayari sa gawain. Isinaayos ng iglesia na itigil mo muna ang iyong mga tungkulin para makapagnilay-nilay ka sa iyong sarili. Nang marinig kong tinukoy ng leader ang mga problema ko, pakiramdam ko ay lubusan akong napahiya na gusto ko na lang magpalamon sa lupa. Pagkatapos akong tanggalin, nang hina ako ng husto at napagtanto kong napakasama ng kalagayan ko. Kaya lumapit ako sa harap ng Diyos para manalangin. Nanaway, bigyang liwanag niya ako at gabayan akong maunawaan ang aking tiwaling diwa. Isang araw, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Madalas ginagamit ng mga antikristo ang pamamaraan ng pagsisinungaling sa ang itaas at pagtatago ng mga bagay-bagay sa mga mababa sa kanila para maiwasan ang pagpupungos ng ang itaas. Kung lumilitaw ang ilang problema sa gawain ng iglesia, alam ng mga antikristo na tiyak silang mapupungusan o matatanggal pa nga kapag nalaman ng ang itaas ang tungkol sa mga issue. Kaya itinatago nila ang mga problema at hindi iniuulat ang mga ito sa ang itaas. Wala silang anumang pakialam kung ano ang epekto o pinsalang maidudulot ng mga problemang iyon sa gawain ng sambahayan ng Diyos kung hindi malulutas ang mga ito. Wala silang malasakit sa kahit anong kawalan na mararanasan ng gawain ng sambahayan ng Diyos. Hindi nila iniisip kung anong paraan ng pagkilos ang makakabuti sa gawain ng sambahayan ng Diyos o makakapagpalugod sa Diyos. Isinasaalang-alang lamang nila ang kanilang sariling reputasyon at katayuan, kung paano sila titingnan at tatratuhin ng ang itaas
at kung paano nila pangangalagaan ang kanilang reputasyon at katayuan upang hindi maapektuhan ang mga ito. Sa ganitong paraan tinitingnan ng mga antikristo ang mga bagay-bagay at pinag-iisipan ang mga problema at ganap itong kumakatawan sa kanilang disposisyon. Kaya tiyak na hindi makatotohanang iuulat ng mga antikristo ang mga problema na umiiral sa loob ng iglesia o na lumilitaw sa kanilang gawain. Ano man ang gawain nila, anumang paghihirap ang kinakaharap nila, o kung nahaharap sila sa mga sitwasyon na hindi nila alam kung paano pangasiwaan, o kung saan hindi nila alam kung ano ang gagawing pagpapasya, habang isinasakatuparan ang gawain na iyon, pagtatakpan at itatago nila ito, natatakot sila na sasabihin ng ang itaas na masyadong mahina ang kanilang kakayahan o na malalaman ng ang itaas ang kanilang tunay na sitwasyon o pupungusan sila ng ang itaas dahil hindi nila maagap na pinangasiwaan at nilutas ang mga paghihirap o sitwasyong iyon. Binabaliwala ng mga antikristo ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at ang gawain ng iglesia upang maiwasan ang pagpupungos ng ang itaas. Hindi sila nag-aatubiling isakripisyo ang gawain at mga interes ng iglesia para lang mapanatili ang kanilang katayuan at kabuhayan at para matiyak na mayroong magandang impresyon tungkol sa kanila ang itaas. Wala silang pakialam kung naaantala o naaapektuhan ba nila ang pag-usad ng gawain ng iglesia. At mas lalong wala silang pakialam tungkol sa buhay pagpasok ng mga hinirang ng Diyos. Anuman ang mga suliraning kinakaharap ng mga kapatid, o anuman ang mga problemang umiiral pagdating sa kanilang buhay pagpasok, hindi kayang lutasin ng mga antikristo ang mga ito, at hindi sila kukonsulta sa ang itaas. Inilalantad ng Diyos na palaging gusto ng mga antikristo na lumikha ng isang perpektong imahe sa puso ng mga tao. At takot na takot silang matuklasan ng iba ang kanilang mga kakulangan at pagkukulang. Para maprotektahan ang kanilang reputasyon at katayuan, at mapigilan ang iba na makilati sila, binabalot nila ang kanilang sarili, nagpapanggap, at nagsisinungaling sa bawat pagkakataon para linlangin at lokohin ang mga tao. Wala silang pakialam kahit kaunti kung mapinsala man ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Sila ay sukdulang makasarili, kasuklam-suklam, baliko at mapanlinlang. Nang ikumpara ko ang sarili kong pag-uugali sa iba't ibang paraan ng pagkilos ng mga antikristo, sunod-sunod na larawan ang lumitaw sa aking isipan. Nag-alala ako na kung sasabihin ko sa mga lider ang tungkol sa aking mga aktwal na paghihirap at mga problemang natuklasan ko sa gawain, sasabihin ng mga lider na mayroon akong mahinang kakayahan at hindi ko kaya ang gawain. Mamaliitin ako o tatanggalin pa nga ako. Kung magkagayon, lubusan akong mapapahiya. Kaya pinagtakpan ko ang aking sarili at wala akong sinabi ni isang salita tungkol sa mga paglihis at problema sa gawain. Inakala kong sa ganitong paraan ay hindi matutuklasan ng mga leader ang aking mga problema. Nang magtanong ang mga leader tungkol sa mga paglihis at problema sa gawain ng Ebanghelyo, dapat ay matapat akong tumugon. Ngunit sinadya kong ilihim ang mga paglihis at problema para maprotektahan ang sarili kong reputasyon at katayuan. Nang itanong ni Zhang Yu kung naisumiti na ba ang mga dokumento para sa pag-aalis, naisip ko na kung sasabihin ko ang totoo na ako ang nakaantala sa mga iyon, kapag nalaman iyon ng mga nakatataas na lider, manganganib na tanggalin ako at tuluyan ng masisira ang magandang imahe ko sa isipan ng iba. Kaya binaluktot ko ang mga katunayan at ipinasa ang sisi sa iba. Napagtanto ko kung gaano ako naging mapanlinlang.
Ako ay nagsinungaling, nanlinlang, gumamit ng mga ilusyon para lukohin at iligaw ang mga tao. Nilalansi sila para makuha ang tiwala at kabutihang loob nila. Ang mga kilos ko ay walang pinagkaiba sa mga kilos ng mga antikristo. Talagang napakabuktot at kasuklam-suklam ko. Inakala kong matalino ako at na makakalusot ako sa pagsisinungaling at pandaraya sa ganitong paraan. Pero sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng bagay. At nakita niya ng napakalinaw ang mga mapanlinlang kong intensyon at mga panlalansing ginawa ko. At kinundinan niya ang lahat ng iyon. Kung hindi ako nagsisi at patuloy akong naging baliko at mapanlinlang, sa huli ay matitiwalag at mapaparusahan lang ako. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kapag nanlilin lang ang mga tao, ano ang kanilang pinagbabatayang motibo? Anong mithiin ang sinusubukan nilang makamit? Walang pasubali. Ito ay para magkamit ng katanyagan, pakinabang at katayuan. Sa madaling sabi, ito ay alang-alang sa sarili nilang mga interes. At ano ang pinakaugat ng paghahangad sa mga pansariling interes? Ito ay dahil nakikita ng mga tao ang mga pansarili nilang interes bilang mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Nanlilin lang sila upang makinabang. Ibinubunyag ang kanilang mapanlinlang na disposisyon. Paano dapat lutasin ang problemang ito? Una, kailangan mong kilatisin at alamin kung ano ang mga personal na interes. Kung ano ba mismo ang maidudulot ng mga ito sa mga tao, at kung ano ba ang mga kahihinatnan ng paghahangad sa mga ito. Kung hindi mo ito nakikita ng malinaw, madaling sabihin na tatalikuran mo ang mga ito, pero mahirap itong gawin. Kung hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, wala nang iba pang mas mahirap talikuran para sa kanila kaysa sa sarili nilang mga interes. Iyon ay dahil ang mga pilosopiya nila sa buhay ay ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. At ang tao ay namamatay para sa kayamanan, gaya ng mga ibon para sa pagkain. Malinaw na nabubuhay lamang sila para sa kanilang sariling mga interes. Iniisip ng mga tao na kung wala silang sariling mga interes o kung mawawala ang mga ito, hindi sila mananatiling buhay, na para bang ang kanilang pananatiling buhay ay nakasalalay sa kanilang sariling mga interes. Kaya karamihan sa mga tao ay bulag sa lahat maliban sa kanilang sariling mga interes. Nakikita nila ang kanilang mga interes bilang nakahihigit sa lahat ng iba pa, at nabubuhay sila para lamang sa kanilang sariling mga interes. Hindi sila kikilos maliban sa kung may mapapala sila sa isang bagay. At ang paghiling sa kanila na isuko ang kanilang sariling mga interes ay parang paghiling sa kanila na isuko ang sarili nilang buhay. Kaya, paano nga ba magagawang bitiwan ng mga tao ang kanilang mga interes? Dapat nilang tanggapin ang katotohanan. Tanging kapag nauunawaan nila ang katotohanan, nila makikilatis ang diwa ng pansariling interes at malinaw na makikilala na ang paghahangad sa sariling interes ay salungat sa paghahangad sa katotohanan at hindi kailanman magbibigay daan sa isang tao na magkamit ng katotohanan at buhay o magtamo ng kaligtasan. Saka lamang sila matututong tumalikod at maghimagsik laban sa pansariling interes at magagawang isuko ang kanilang minamahal. At kapag isinuko mo nga ang iyong minamahal at tinalikuran ang iyong sariling mga interes, makakaramdam ka ng higit na kapanatagan at kapayapaan sa iyong puso. At sa paggawa nito ay napagtagumpayan mo ang laman. Kung kumakapit ka sa iyong mga interes at tumatanggi kang isuko ang mga iyon, at kung hindi mo tinatanggap ang katotohanan kahit kaunti,
Sa iyong puso ay maaari mong sabihin na, ano bang masama kung magsikap akong makinabang at umayaw akong mawalan? Hindi naman ako pinarusahan ng Diyos. At ano ba ang magagawa ng mga tao sa akin? Walang sino mang makagagawa ng anumang bagay sa iyo. Pero sa ganitong pananalig sa Diyos, mabibigo ka sa huli na mata mo ang katotohanan at ang buhay. Magiging isang napakalaking kawalan ito para sa iyo. Hindi ka makapagtatamo ng kaligtasan. May mas matindi pa bang panghihinayang? Ito ang kasasapitan sa huli ng paghahangad mo para sa sarili mong mga interes. Kung kasikatan, pakinabang, at katayuan lamang ang hahangarin ng mga tao, kung sariling mga interes lamang ang hahangarin nila, hindi nila kailanman matatamo ang katotohanan at ang buhay, at sila ang mawawalan sa huli. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na palagi akong kumikilos ng mapanlinlang dahil isinasaalang-alang ko ang sarili kong reputasyon at katayuan sa bawat pagkakataon. Mula pa pagkabata, nakondisyon na ako ng mga satanikong lason tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito. At ang isang kasinungalingang sinabi ng 10,000 beses ay nagiging katotohanan. Naging mga prinsipyo na ang mga satanikong batas na ito na namamahala sa sariling asal ko at umaakay sa akin na magsinungaling at mandinlang ng paulit-ulit para sa kapakanan ng sarili kong reputasyon at katayuan. Nang malinaw kong natuklasan ang mga paglihis at problema sa gawain at hindi ko alam kung paano lulutasin ang mga ito, nagsinungaling ako sa mga lider. Sinabing wala akong natuklasang anumang problema. Nang malinaw na ako ang nakaantala sa gawain ng pag-aalis, binaluktot ko ang mga katunayan at ipinasa ang sisi sa iba. Nakita kong nagsinungaling at nandaya ako laban sa konsensya ko para maprotektahan ang aking reputasyon at katayuan. Talagang napakamakasarili at ubod ng sama ko. Naisip ko ang sinasabi ng Biblia. Kayo ay sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ay inyong gagawin. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa sarili niya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Tanging ang dyablo lang ang laging nagsisinungaling at hindi kailanman nagsasabi ng kahit isang salita ng katotohanan. Ang diwa ng dyablo ay pagsisinungaling. Hinihingi sa atin ng Diyos na maging matatapat na tao at magsabi ng totoo. Pero nagsinungaling ako at nandaya ng paulit-ulit para protektahan ang sarili kong reputasyon at katayuan. Nananampalataya ako sa Diyos pero hindi ko isinagawa ang katotohanan. Sa halip ay namuhay ako ayon sa mga satanikong batas ng pamumuhay. Sinusubukang lansihin ang Diyos at labanan siya. Kung hindi ako magsisisi, sa huli ay mapaparusahan lang ako ng Diyos. Nagpatira pa ako sa harap ng Diyos at nanalangin. Mahal kong Diyos, nakita ko na napakamapandin lang ng aking kalikasan at na ako ay isang buhay na satanas na walang kahit katiting na integridad o dignidad. Talagang nagdudulot ako ng iyong pagkasuklam. Ayaw ko nang labanan ka pa. Handa akong isagawa ang katotohanan, maging isang matapat na tao, at isabuhay ang isang tunay na wangis ng tao. Pagkatapos ay nagbasa pa ako ng mas maraming salita ng Diyos. Ano man ang mga problemang kinakaharap mo, dapat mong hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Hinding-hindi ka dapat magbalat kayo o magpakita ng huwad na imahe sa iba.
Maging ito man ay mga pagkukulang mo, mga kakapusan mo, mga kapintasan mo, o mga tiwaling disposisyon mo, dapat kang maging bukas at makipagbahaginan tungkol sa lahat ng bagay na ito. Huwag mong itago ang mga ito. Ang pagkatutong magbukas loob ay ang unang hakbang tungo sa buhay pagpasok. At ito ang unang hadlang na pinakamahirap malampasan. Kapag nalampasan mo na ang hadlang na ito, magiging madali nang pumasok sa katotohanan. Kapag ginawa mo ang hakbang na ito, ano ang ipahihiwatig nito? Ipahihiwatig nito na binubuksan mo ang iyong puso at inilalantad at binubuksan ang tungkol sa bawat bahagi mo, mabuti man o masama, positibo o negatibo, at hinahayaan itong makita ng ibang tao at ng Diyos. Hindi nagtatago o naglilihim ng anumang bagay mula sa Diyos. Hindi gumagamit ng anumang pagbabalat kayo, panlilin lang, o pandaraya sa Diyos, at gayon din ay nagiging matapat ka sa ibang tao. Sa ganitong paraan, mamumuhay ka sa liwanag. Hindi ka lang sisiyasatin ng Diyos, kundi makikita rin ng ibang tao na may mga prinsipyo at pagiging hayag sa iyong mga kilos. Hindi mo kailangang gumamit ng anumang pamamaraan para protektahan ang iyong reputasyon, imahe, at katayuan, ni kailangan mong magsagawa ng anumang pagtatago o pagtatakip sa mga pagkakamali mo. Hindi mo kailangang makibahagi sa mga walang silbing pagsisikap na ito. Kung kaya mong bitiwan ang mga bagay na ito, magiging napakagaan ang buhay mo. Malaya sa mga paglilimita at pasakit, at ganap kang mamumuhay sa liwanag. Pagkabasa ng mga salita ng Diyos, nakahanap ako ng landas ng pagsasagawa. Para malutas ang problema ng pagsisinungaling, kailangan mong maging isang matapat na tao. Magawang magtapat at ilahad ang anumang katiwalian o kakulangan sa halip na pagtakpan ang mga ito, at maghanap ng pakikipagbahaginan sa iyong mga kapatid kung mayroon kang anumang mga paghihirap. Natututo mula sa kalakasan ng isa't isa para mapunan ang mga kahinaan. Ang paggawa ng iyong tungkulin sa ganitong paraan ay makapagtatamo ng magagandang resulta. Kapakipakinabang ito sa iyong buhay pagpasok at kapakipakinabang din sa gawain ng iglesia. Bukod pa rito, naunawaan ko rin na ang sambahayan ng Diyos ay nagtatanggal ng mga tao ayon sa mga prinsipyo. Walang sino man ang basta-basta nilang tatanggalin dahil sa kanilang mga kakulangan o paglihis. Sa halip, ang pagtatanggal ay tinitimbang batay sa kung hinahangad ba nila ang katotohanan at kung gumagawa ba sila ng tunay na gawain. Tatanggalin lamang sila kung hindi nila hinahangad ang katotohanan at hindi sila gumagawa ng tunay na gawain. Kung maliit ang kanilang tayog at mahina ang kanilang kakayahan at talagang hindi nila kaya ang gampanin, binago ang pagkakatalaga ng tungkulin nila batay sa kanilang tayog at kakayahan. Katulad lang noong binago ang pagkakatalaga ng tungkulin ko mula sa pagiging mangangaral para maging isang leader ng iglesia. Binago lang ang pagkakatalaga ng tungkulin ko dahil mahina ang aking kapabilidad sa gawain at hindi ko kayang pasanin ang gawain. Isinasaalang-alang ng mga pagsasaayos na ito ang gawain ng iglesia at kapakipakinabang din sa aking buhay pagpasok. Gayunpaman, wala akong pagkakilala sa mga bagay-bagay. Naghinala ako at nagkamali ako ng pagkaunawa. Wala talaga akong konsensya. Naisip ko kung paano ako namuhay noon para sa reputasyon at katayuan. Nagsisinungaling at nanlalansin ng mga kapatid ko habang iniisip na napakatalino ko. Naniwala akong sa paggamit ng kasinungalingan para pagtakpan ang katotohanan, mapapanatili ko ang aking katayuan. Hindi ko napagtanto na sinisiyasat ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng mga tao.
Dahil sa panlilinlang at panlalansi ko, hindi lang naantala ang gawain. Dumanas din ako ng matinding pagdurusa sa pamamagitan ng pamumuhay sa pagkakagapos ng tiwaling disposisyon ko. Nawalan ng integridad at dignidad at namuhay ng sobrang nakakapagod. Sa hinaharap, kailangan kong mamuhay ayon sa mga salita ng Diyos at nang may kamalayan kong ilalantad ang sarili kong katiwalian, hindi na po protektahan ang aking reputasyon at katayuan. Noong Hulyo 2022, muli akong nahalal bilang isang leader ng iglesia. Minsan, sumulat ang mga nakatataas na leader para itanong kung bakit napakabagal ng pag-usad ng gawain ng pag-aalis. Naisip ko, kung sasabihin kong naantala ang pag-usad dahil hindi ko gaanong naaarok ang mga prinsipyo ng pagkilatis sa mga tao, mamaliitin kaya ako ng mga leader? Noong oras na iyon, naisip ko ang pinsalang na idulot ko sa gawain dahil sa aking panlilinlang para lang maprotektahan ang aking reputasyon at katayuan. At sinabi ko sa mga leader ang totoo. Nakahanap ang mga leader ng ilang kaugnay na prinsipyo para sa mga paghihirap ko. At naglipat sila ng isang sister para tulungan ako. Kaya nagkaroon ako ng ilang landas na susundan habang ginagawa ko ang gawain ng pag-aalis. Pagkatapos ng karanasang ito, naunawaan ko na hindi gaanong nakakapagod ang buhay kapag nagsasabi ka ng totoo at hindi namumuhay ayon sa mapanlinlang na disposisyon. At mas napalaya ang puso ko. Gaya ng sinabi ng Diyos, kapag nagsasalita ka, napakarami mong pasikot-sikot. Masyado kang nag-iisip at namumuhay ng nakakapagod. Lahat ng ito ay para protektahan ang sarili mong reputasyon at pride. Nalulugod ba ang Diyos sa pag-asal mo ng ganito? Pinakakinasusuklaman ng Diyos ang mga taong mapanlinlang. Kung gusto mong makalaya mula sa impluwensya ni Satanas at makamit ang kaligtasan, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Kailangan mong magsimula sa pagiging isang matapat na tao. Maging prangka, sabihin ang totoo, huwag magpalimita sa iyong mga damdamin, iwaksi ang iyong pagkukunwari at panlalansi, at magsalita at kumilos ng may mga prinsipyo. Gagawin itong madali at masaya ang iyong buhay, at makapamumuhay ka sa harap ng Diyos.